Sumuko na po ang isa sa mga suspect sa pamamaril na ikinamatay ng retiradong pulis na dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Tinutugis naman ang gunman na ayon sa alkalde, tukoy na nila ang kinaroroonan. Ating saksihan. Pasado hating gabi noong linggo nang pumasok ang isang rider sa barangay 134 sa Balotondo, Maynila. May kasunod siyang riding in tandem. Maya-maya tinapatan ng mga demotorsiklong salarin ng rider at tinutukan siya ng baril. Tila sinubukan pang lumaban ng biktima sa mga salarin pero 2 putok ng baril ang maririnig. Ayon sa barangay, sinabi ng ilang nakasaksi na bago tuluyang tumakas sa mga salarin, tinangay nila ang mga alahas na suot ng biktima. Dinala ng mga residente ang biktima sa ospital pero dead on arrival na ang biktimang kinilalang si George Capistrano, retiradong pulis at dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. 2 araw matapos ang krimen, iniharap ni Mayor Moreno ang isa sa mga suspect na sakay ng motorsiklo. Personal na sumuko ang suspect sa alkalde. Ang suspect ang rider ng motorsiklo na nakuhanan ng video. Sumuko ang suspect kasunod ng 48 oras na ultimatum na ibinaba ni Moreno. Ayon sa suspect, siya lang ang nagmaneho ng motorsiklo at hindi siya ang bumaril sa biktimang si Capistrano. Hindi ko naman alam na papatayin niya. Kung alam ko lang papatayin niya, hindi naman ako sasama eh. Ayon sa investigasyon ng pulisya, kasama ang suspect sa riding in tandem group na sangkot sa serye ng robbery hold-up incident sa Metro Manila. Inamin ng suspect na nakasama na siya sa grupo sa ilang robbery hold-up incidents. Ngunit gate niya, ngayon lang siya nadawit sa insidente sa Maynila. Hindi po minaman-manan. Nakita lang po may bracelet, pinasundan niya sa akin, sinundan ko. Sabi niya, katin mo, kinat ko po. Hindi ko pa po kinakat, tumalon na po siya eh. Nagbabala naman si Moreno sa isa pang suspect o yung mismong gunman na sumuko na. Tukoy na raw ang kanyang kinaroroonan at malapit na siyang maaresto kung kaya't mas mabuting sumuko na siya. Alam na namin kung nasaan sila. Pati yung kasama nito. Kaya lamang, kami nga po, pinipilit ko maging makatao at makipagkapwa-tao. Talagang binigyan ko to ng pagkakataon para ma-resolve agad at makapagbigay ng justisya sa pamilya ni George at yung mga hinold up nila, ang grupo nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Sumapok sa poste ang humaharurot na SUV saka nagpaikot-ikot sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sa lakas ng impact, natanggal pa ang gulong nito. Muntik pang madamay isang tricycle na nasa kabilang lane. Walang naitalang nasaktan sa insidente at iniimbestigahan pa ng pulisya kung nagkakarera ang nadisgrasyang SUV at isa pang sasakyan. Sinimula na po ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. At sa mga susunod na linggo, mabibigyan ng iba pang PUV drivers sa Metro Manila, gayon din ang mga taga-ibang lugar. Saksi, si Ivan Mayrina. Mga tricycle drivers sa Metro Manila ang unang naambunan ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector. Kabilang sa kanila si Mang Joseph, nakabadong hindi magtatagal ang ayuda. 2 linggo po. Pero ikinatuwa na rin yan ng iba para may pantawid sa panggastos. Iaano ko muna yung bilihin ko sa gamot, sa mga maintenance ko, sa pagkain. Marami ho. Salamat po. Kahit pa paano po makakaraos kami. Yung mga tricycle driver, nabubuhay lang yun sa 5-6 eh. Utang rito, utang ron. Kaya pagdating ng hapon, ang nauuwi na lang yan, talagang pangkain na lang. Ang pamamahagi ng naturang ayuda sa Maynila, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. 38 ibang lugar pa ang itinalaga ng maging payout center para mapabilis ang distribusyon. Wala namang gabay sa kung paano gagasusin, pero ang ideya sana ay ipandagdag nila yan sa pampakarga ng gas para hindi sila matigil sa biyahe at kumita pa rin ng panggastos araw-araw. Paikutin pa rin ang ayuda kumbaga para hindi agad maubos. Talagang pinabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa narating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Sa susunod na linggo, mga jeepney, bus, taxi, TNBS drivers, motorcycle taxi at delivery riders sa Metro Manila naman ang bibigyan. Pagkatapos ng Semana Santa, susunod na rin ang mga nasa sektor ng transportasyon sa probinsya.
This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. Ganito nangyari. Pataas ang lahat ng petroleum product. Ang pinamigay na ayuda ngayong araw ay mula sa 30 billion pesos sa paunang pondo para dyan ng DSWD. Ang tanong ho ng ilan ilang beses ho natin kayang magbigay ng ganitong mga ayuda? Well, ako basta ang direktiba ng ating Pangulo, simple lamang, for as long as it takes. Nakalaan ng pondo, ang sabi nga niya, patuloy na susubaybayan ng pamalang nasyonal itong mga increases. Bukod pa yan sa talagang fuel subsidy mula sa Transportation Department. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nakukulangan ng ilang transport group sa inaprubahang taas pasahe sa mga tradisyonal na jeepney na ipatutupad simula sa Huwebes. Kaya itutuloy ng piston ang plano nilang tigil pasada. At may dagdag pasahe rin sa mga city bus, TNVS at airport taxi. Saksi si Joseph Moro. Ngayong linggo, inaasang papatak sa 91 hanggang 114 pesos ang kada litro ng diesel kapag naipatupad na ng buo ng mga oil company ang mega oil price hike. Sa mahal ng diesel, tumigil na sa pamamasada ang tatlong driver ng operator na si Mang Alex. Hindi na daw nila kaya mag-boundary. Taas na ng gas. Yung piso, ba dadagdagan kayo ng piso? Walang kwenta yun. Ang driver na si Mang Dodong hindi na raw kakayanin kung aabot pa ito ng buwan. Kung aabot talaga to ng buwan, wala na talagang magawa. Bitaw na. Oo, bibitaw na. Pag umabot na to ng mga kahit 120, wala na. Wala na talagang kikitain. Talagang gutom. Kaya umaasa siyang mapupunan ng taas pasahe ang nawala nilang kita. Mula Huwebes, ipatutupad ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional na jeepney at 20 sentimo sa kada kilometrong dagdag. 2 piso naman ang dagdag sa minimum fare ng modern jeepney. Malaking tulong din po yun. Pero, boss din po pasahero. Pero ang ilang transport group nakukulangan. Pangit ang umaga ngayon, ang mga modern to may understanding 2 pesos. Halos isa lang po ang konsumo niyan at kung nakatipid man ang modern, konti lang. Ito po kulang ang piso. Siguro sa 2 piso, break even na po kami doon sa 2 piso para ho doon sa kinukonsumo namin araw-araw ng krudo. Bakit piso lang ho ang binigay ng ating DOTR at saka LTFRB? Nakukulangan din ang grupong Manibela, daig pa daw nila ang nanlilimos, sagot ng LTFRB. Pinagbigyan na nga ng piso, but to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayag sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos. Kung akala nila they need more, then file it. Pakikiramdaman daw muna ng grupong AltoDAP kung makakatulong sa kanila ang pisong dagdag sa tradisyonal na jeepney. Ang tagal na po namin inaantayan. Kung kita namin hindi sapat, baka po makipag-ugnayan kami uli sa ating LTFRB at saka sa DOTR po. Baka po pwedeng humingi kami ng consideration. Maghahain naman daw ng hiling na 5 pisong dagdag pasahe ang piston. Nga ipapight sa LTFRB na hindi naman sa layunin na para gumanda ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala sa kanila. Kapag umabot po ng mahigit na 100 pesos, yung presyo po ng diesel, ay halos sa 2 araw lamang nagagamitin ito ng ating mga driver. Tuloy rin ang isasagawang transport strike sa Huwebes ng piston. Tataas din ang pamasahe sa iba pang pampublikong sasakyan. 2 piso ang dagdag sa minimum fare sa ordinary bus at 3 piso kung aircon. Kung hindi yan itinaas, magbabawas na sana ng mga bus ang isang operator sa Metro Manila. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag pa, maaring we're planning to file again an increase. 15% naman ang dagdag sa dating singil ng mga P2P bus na nakadepende sa kanilang ruta. Naon nang inanunsyo ang sa provincial buses na pisong dagdag sa unang 5 kilometro kung ordinary, may dagdag din sa mga susunod na kilometro. Aabot naman sa 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro ng airport taxi. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, bukod sa dagdag 20 pesos, sa dati ng base fare ay magkakaroon na ng 15 pesos na pick-up fare.
Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this siguro next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase. Para makasingil ang dagdag pasahe, kailangan magpaskil ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan. Posible naman daw bumaba ang pasahe kung uhupa ang tensyon sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operations, pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibabaho natin. Kasi kawawa na. Tataas din ang pamasahe sa mga eroplano dahil magiging level 8 na ang fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 4. Ibig sabihin sa mga flight mula April 1 hanggang 15, magiging mahigit 250 pesos hanggang halos 800 pesos ang fuel surcharge para sa domestic. Mahigit 800 hanggang mahigit 6,000 pesos naman sa international. Pinaikli rin ng Civil Aeronautics Board ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.